Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. So, binawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo at iligtas po sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. So mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon, episode number 47, ay tungkol po dun sa nakawan po ng cellphone at ng e-wallet na nangyari po dyan sa Pasay. Siguro mga 2 linggo na po ang nakakaraan. So maya po ay tutuloy ko po ang aking komento at kung ano po ang magagawa po ng laser ko po dyan sa naganap po na nakawan po ng cellphone at saka ng e-wallet, mga kababayan. Nalimas pa ang laman ng e-wallet ng isang lalaki sa Maynila. Pati ang bank account ng biktima na gamit ng mga suspect para makapag-loan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pagtawid ng magkasintahang yan sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila, isang grupo ang sumabay sa kanila. Mabilis ang galaw ng grupo na ang pakay pala, magnakaw. Bag ko po that time, di nakasara ng maayos, nakita nila. Tapos na, ang bilis binangga ako nung isang babae, kaya napatalikod po ako. And then after nun, wala na yung cellphone ko. Tumingin sa akin yung babae na naka-mask bago kami tumawid. Nagkatingin pa kami, tapos dire-diretso na sila. Nakita pa sa CCTV. So mga kababayan, so nakita nyo naman ang video. So bali ang nangyari po dyan mga kababayan ay yung 2 suspect po na grupo ng mga babae ay sinundan po yung 2 magkasintahan po sa pagtawid po sa kalsada. So pagdating po dun sa kabilang kalsada ay binangga na po ng isang suspect na babae, yung lalaki, at agad-agad ay nakuha po ang cellphone po ng lalaki, mga kababayan. So hindi lamang doon ay siguro sa ibang lugar inoperate po nila yung cellphone na nakuha sa lalaki at nakuha po nila ang nakakalaga po na almost 25,000 pesos sa kanyang e-wallet. At bukod doon ay nakapag-transaction pa sa digital banking yung mga kababaihan po at nakapag-loan pa po ng pera, mga kababayan. So since kasi nga po yung lalaki po ay meron na pong account sa kanyang digital banking. So pati yung kanyang e-wallet po ay kasama rin pong nakuhanan po ng pera, mga kababayan. So tuloy po natin ang panonood po sa tungayan natin ng report ng GMA7 po. TV na naglakad ng mga salarin patungo sa direksyon ng Ross Boulevard, saka bumalik sa area ng Taft Avenue. So makikita nyo mga kababayan, iba't ibang kuha po ng CCTV sa ibang lugar po ay nakuhanan po ang 2 babae po. At na-expose na po ang kanilang mga mukha. So tingin ko naman siguro ay mahuhulit po sila. Gawa nga ng nakilala na po ang kanilang mga mukha, mga kababayan. So tuloy po natin. Hanggang sa tuluyang nawala. Kasabay ng pagkawala ng smartphone ng biktima, ang pagkalimas din ng laman ng kanyang e-wallet. Pati bank account na nakalink sa e-wallet ng biktima, ginamit daw ng mga magnanakaw para makapag-loan. May nag-email sa akin na nag-change lang ng password. May transaction na nangyari na nag-withdraw sila ng amount. First amount was 40,000 and next amount is 49,000. Nag-apply sila ng loan. So ayan po, makikita nyo po ang mga suspect po, mga kababayan. Tingin ko naman talaga is mahuhuli po sila ng ating law enforcement agency. Kaya hindi po sila makakaligtas sa mga batas po natin, mga kababayan. Amounting to 25,000. Ang bilis nila na bypass yung cellphone within 2 hours na kuha nila. So bagamat palagi ko pong sinasabi ng the root of all evil things ay love of money, minsan hindi ko rin masisi itong mga gumagawang ito. Kasi nga po sa mahirap na bansa po ang Pilipinas po, mga kababayan. Bukod sa mahirap po, mismanagement pa rin. At talamak po ang mga corruption, mga hidden agenda
mga hindi nagbabayad ng buwis, mga under tax payment po ng mga kumpanya. So, kaya nangyayari po, naapektuhan masyado ang mga mahihirap po, mga kababayan. So, mga mayayaman, patuloy sa pagyaman. So, iba po, patuloy sa corruption. Lahat ng details and everything. So medyo di siya normal na pickpocket incident. Sabi ng kasintakan ng biktima, maaalala niya ang salarin pag nakaharap niya. Ipinagbigay alam namin sa So, ayan po, na-interview po yung dalawang magkasintahan at actually, 25,000 po at saka yung transaction po sa bangko medyo malaking halaga po yun. Lalo na sa katulad po natin na hindi naman tayo totoong mayaman ay malaking pera po yung 25,000 mga kababayan. So, as I've said, magpapatuloy po ang mga ganyang klaseng mga modus habang ang mga batas po natin ay pawang nangungusap lamang at hindi po nakakakita ng actual ng crimes and We corruption. need laser course for At yan po ay mangyayari po sa iba't ibang dako po ng ating bansa. At kaya nga mangyayari po mga kababayan, mag-ingat po tayo palagi, maging alisto, maging matalino sa kapaligiran po mga kababayan. MPD ang insidente at nangako silang tututukan ng kaso. Meron na tayong mga nahuli dito at kung maaari, pwede siyang pumunta rito sa punong himpilan ng Manila Police District para i-identify niya kung ito yung mga tao na sa tingin niya ay bumiktima sa kanya. Gumawa na rin ng inisyal na aksyon ng e-wallet company kaugnay ng nawalang pera ng biktima. Paalala pa nito, agad ipablock ang SIM card kapag nanakaw ang cellphone, ipasuspend din ang mga banking, e-wallet at e-commerce account. At i-report ang insidente sa anti-scam hotline na 1326. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. So, Mga kapus- so ayan po ang report po ng GMA7 mga kababayan. So, nakakalungkot at walang katiyakang solusyon kung hindi natin malaman kung kailan po mawawakasan ang mga ganyang klaseng mga problema po mga kababayan. Na lahat po ay tumutukoy sa love of money.